Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po natin itong pagsisihan sa harapan ng ating pong Hesus Nazareno at yakapin din po natin ng tunay at lubos ang kanyang pagpapatawad, pagmamahal at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos na luba akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan, at sa iyong tulong ang iyong subaybayan, upang ang lahat naming ginaganap ay sa iyo magbuhat. Sa pamamagitan mo rin, humantong ang sa wakas, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ng kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayong matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.
Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit, ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng mga matatanda ng bayan at mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa 3 araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng taong makamtan man niya ang buong sanlibutan kung ang katumbas naman ito'y ay kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ikalawang araw ng panahon ng Kwaresma. Sinimulan po natin ito kahapon sa pagpapahid o paglalagay ng abo sa ating mga noo. Alam po natin, mga minamahal na kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay nagpapaalala sa atin o tinatawag tayo muli ng ating Panginoon na suriin ang ating mga sarili-sarili sa ating relasyon sa Kanya at sa ating kapwa-tao natin. Dahil dito natin masusukat kung gaano kahalaga ang buhay natin. Mga minamahal na kapatid, sa araw-araw, binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Hindi lang biyaya, kundi lubos at higit na biyayang ipinagkakalob sa ating lahat, ang ating buhay. Ito ang unang bigay sa atin ng Diyos araw-araw. Pinakadakilang biyaya na kalob sa atin ng ating Panginoon, na tayo'y magkaroon ng buhay araw-araw. Na kung saan ang buhay na ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa atin. Taglay natin ang buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Pero mga minamahal na kapatid, sa buhay na taglay natin, ano ba ang ating isinasabuhay? Ano ba ang ating ginagalaw?
ano ba ang ating isinasagawa oras-oras sa ating buhay. Ito po ngayon ang ating mga pagbasa ngayon. Sabi po natin, sinimulan po natin ang panahon ng Kwaresma. Pagpapahalaga kung paano tayo nabubuhay. No po, dahil ang Kwaresmang ito ay biyaya upang magkaroon ng buhay tayong lahat. Binigyan ng kahulugan ng Diyos ang ating pananampalataya. Ito'y paghahanda natin upang ating sariwain ang ating paglalakbay araw-araw na kaloob ng Diyos sa atin upang matagpuan natin ang tunay nating buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito. Kaya po ngayon, sa ating unang pagbasa, ipinapaalala ni Moises sa mga Israelita kung ano ang kahalagahan ng buhay. Ano ang pipiliin ninyo? Ang pagsunod sa Diyos? Ang kapasyahan ninyo sa pagpili ng buhay ng kasaganaan? O ang kahirapan? O ang kamatayan? Pagpili sa buhay. Siguro po sa atin pagtatanungin po tayo, ang lahat ng sagot natin ay kasaganaan. Ayaw po natin ng kahirapan. Ayaw natin ng kamatayan. Itong dalawang ito ay tila bagay ayaw natin mangyari sa buhay natin. Pipiliin natin ang kasaganaan. Pero paano natin ito mararamdaman at matatagpuan o matatamo sa buhay natin ang kasaganaan? Sa ating pagpapasya araw-araw. Ano ba ang ating pagpapasya araw-araw, mga minamahal na kapatid? Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin araw-araw. Kaya po, kung napakinggan po natin ng mabuti, ang unang pagbasa natin ngayon, sa bandang kalahati ng ating unang pagbasa, sabi ni Moises, pero, ngunit, pag hindi kayo sumunod sa kalooban ng Diyos, nandoon ang kahirapan, nandoon ang kamatayan. Kaya po mga minamahal na kapatid, sa buhay natin, ipinapaalala ng Diyos, palaging sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kung tayo'y sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon o kagustuhan ng Panginoon sa buhay natin, nandoon ang kasaganaan, nandoon ang tagumpay, nandoon ang buhay. Pero kung tayo'y nagpapasya ng gumawa ng kasalanan, ito'y walang buhay. Ito'y patungo sa kahirapan at ito'y patungo sa kamatayan. Kaya po, araw-araw, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon ang ating pagpapasya, ang ating kaisipan, ano ang ating dapat isipin at dapat desisyon sa buhay. Ito ba'y sang-ayon sa ating Pong Hesus Nazareno upang tayo bigyan ng kasaganaan? Oo, sasabihin po natin, palagi nating inaalala ang Panginoon. Tayo nagdarasal, tayo pumupunta sa dambana ng ating Pong Hesus Nazareno. Pero anong pagpapasya pagtapos o paglabas natin sa dambana ng ating Pong Hesus Nazareno? Ito ba'y magdudulot sa atin ng kasaganaan? Ito ba'y magdudulot ng tagumpay? Ito ba'y magdudulot ng buhay sa atin? O kahirapan o kamatayan? Mga minamahal na kapatid, pagpili sa buhay. Pagpili ang pinag-uusapan at pinapaalala sa atin ngayon ng ating Panginoon. Kaya po ngayon, sa ating Ebanghelyo, sabi ni Jesus sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. At ito'y magkakaroon ng halaga at magkakaroon ng buhay. Mga minamahal na kapatid, inaanyayahan tayo ngayon sa panahon ng Kwaresma na tayo ba ay sumusunod sa ating Panginoong? Tayo ba sumusunod sa Pong Hesus Nazareno? Tayo ba'y kinakalimutan natin ang ating sarili ukol sa atin? Minsan po kasi sa buhay natin, nakatuon tayo sa ating mga sarili-sarili. Hindi po natin maiwasan. Pero pinapaalala sa atin ngayon, ang buhay ay kailangan ang paglimot sa sarili. Ang paglimot ukol sa sarili. Dahil minsan ang sarili, punong-puno ng pangarap, punong-puno ng kahambugan o yabang, punong-puno ng kayabangan, punong-punong kaisipan.
ng paggawa ng kasalanan. Ito po ay pinapala sa atin. Limutin natin ang ating sarili. Itoon ibigay natin ang ating sarili. Itoon natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Hindi yan paglimot na para bang ikaw ay nababaliw na, kundi ibinibigay mo, inilalagay mo ang iyong sarili, ang iyong buhay sa Panginoon. Kumbaga, mga minamahal na kapatid, inaalay mo ang iyong sarili sa Panginoon. Kaya nga po may mga tataga po tayo. Ikaw na po, Lord, ang bahala. Ipinapa sa Diyos ko na lang. Ibinibigay ko na lang sa Diyos. Ikaw na po bahala. Yun ang paglimot sa sarili dahil kagustuhan ng Diyos ang nais mangyari o mangyari mo sa buhay mo. Dahil kung kagustuhan mo ang mangyari, iniisip mo ang iyong sarili. At pangalawa, mga minamahal na kapatid, yung pagpapasa ng krus. Habang lumalapit tayo sa Diyos, habang tayo talagang lumalapit sa Kanya, maraming krus. Kaya nga po, si Jesus, sa ating unang bahagi ng ating ebanghelyo, narinig po natin, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan at ng mga punong saserdote at ng mga skriba, ipapapatay, ngunit 3 araw, muling mabubuhay. Ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon at pagpasan ng krus dahil sa krus ay may buhay. Alam po natin ang krus ay paghihirap. Alam po natin ang krus ay pagsubok. Pero kailangan nating pasanin. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Pong Jesus Nazareno. Kaya nga po tayo palaging dumadaan at nagdarasal sa Kanya. Ang Kanyang imahe ay nakapasa ng krus. Nagpapaalala, hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Nakikilakbay ang Diyos sa atin. Pero hindi binababa ni Jesus ng ating Pong Jesus Nazareno ang Kanyang krus at iniiwan. Dahil dito nagkakaroon ng buhay. Magkakaroon ito ng buhay o tagumpay sa atin. Kaya po, sa ating paglalakbay, mga minamahal na kapatid, tayo'y wag sanang magsawang magpasa ng krus. Dahil kung ito ay krus na bigay sa atin at yayakapin natin at bibigyan natin ng pagpapakahulugan ng tunay na nakikilakbay sa atin ng Diyos, magkakaroon tayo ng buhay. Magkakaroon tayo ng tagumpay. Magkakaroon tayo ng kasaganaan. At pangatlo, palaging sumunod sa Kanya. Huwag tayong makalimot. Huwag tayong magpapasya na wala ang Diyos sa ating mga desisyon sa buhay. Kaya lahat na ating gagawin o kaisipan, Lord, tama ba ito? Kaya po kahapon sa ating ebanghelyo, narinig po natin yung buhay panalangin. Sa buhay panalangin, doon natin may papakita ang ating kapasyahan, ang ating katalinuhan, ay ating binibigyan ng paggalang dahil ito'y bigay ng Diyos sa atin. Kaya isinasangguni natin ito sa ating Panginoon. At sigurado po ako diyan, kung isasanggunin natin ito sa Panginoon, mayroon itong pagbibigay sa atin ng patnubay at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya po, sa paglalagom ng ating pagninilay ngayon, 3 bagay na po ang nais ng Diyos para sa atin. Pagpili sa Kanya. Huwag nating kakalimutan. Paggising natin sa umaga, pipiliin natin ang Diyos. Lord, Ikaw lamang ang pipiliin ko sa araw na ito. Huwag tayong makalimot sa pagpili sa Kanya. Sa pagpili sa landas na tatahakin, dapat kasama si Kristo. Kasama ang ating Pong Jesus Nazareno. At pangalawa, buhay ang Diyos. Buhay na nakikilakbay sa atin. Palaging nandyan. Dahil buhay ang binigay, buhay ang Diyos sa atin. Taglay po natin ang buhay na ito. At pangatlo, kung tayo'y pipili na may buhay, kasama ang buhay na Diyos, mayroong kasaganaan, mayroong tagumpay, at mayroong buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan ang ibibigay sa ating lahat. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, sa pangalawang araw ng ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, binibigyan tayo ng paalala, pahalagahan natin ang buhay natin. Pahalagahan natin ang paglalakbay natin. Palagi tayong sumunod at piliin natin ang ating Pong Jesus Nazareno sa ating buhay.
Hindi madaling sumunod sa Panginoon, ngunit nandoon ang tunay na pangako ng Diyos na kasaganaan, ang tagumpay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasa ng krus katulad niya, at hinahabilin sa Kanya ang lahat na magdurusa. Ang ating pong itutugon, Jesus, loobin mo ang iyong krus ay aming maging kaligtasan. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga may hirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan, at mga bilanggo, naway hindi mawalan ng pag-asa, bagkos ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ng kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay, naway makaisa ng Diyos sa langit sa magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus ang aming maging kaligtasan. Sa katahimikan ng ating mga puso at ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Diyos naming Ama, ang pagpapakasakit at pagkamatay ng iyong anak ay nagbigay ng buhay sa mundo. Tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng mga krus at paghihirap, hindi lamang sa may bigat na pagsubok, kundi maging sa mga pagpapasyang ginagawa namin araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo sa pagsunod sa utos mo. Nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay
naming sa dambanang nakahain upang ang iyong minamagandang loob na ibinigay ay aming may handog sa pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpaas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming mais sa loob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, lalong-lalo na mga pangalang inialay at mga inaalala po natin sa ating banal na pagdiriwang. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, nang namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupusi kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin ngayon. Araw-araw natin siyang piliin sa ating buhay. Magkakaroon tayo ng buhay na kasaganaan, buhay na tagumpay, at buhay na walang hanggan. Ito siya, ang Kordero ng Diyos. At ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi Di ako ako karapat-dapat na magpatuloy magpatuloy sa sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. With the body and blood of Christ. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahayag ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay sarinawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamagitan ni Yesu Kristo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Isus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadal ng mga imay at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin,
aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.